Ang free agent na si Baser Amer ay posibleng pumirma sa Barangay Ginebra. Ito ngayon ang nakikita ng karamihan at baka sundin niya ang yapak ng isang dati pang Meralco Bolts player na si Nards Pinto. Kung natatandaan ninyo, si Nards Pinto, unrestricted free agent yan, pumirma sa Ginebra at kung saan nanalo siya ng kampyonato. At baka ganyan din ang gawin nitong si Baser Amer. Pipirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra para magkaroon siya ng tsansa na magkampyonato. Siyempre, sasabihin ng iba, loaded na yung backcourt ng Ginebra. Pero dahil ito si L.A. Tenorio hindi na bumabata at baka malapit na rin magretiro, ay pwede na pumalit itong si Baser Amer. Kapag yan ay nangyari, kung sakasakali ito si Amer ay magiging isa sa mga point guards ng Ginebra, kapalitan ni Stanley Pringle, at sa shooting guard naman hindi magiging problema dahil marami niyan ang Barangay Ginebra. Ito si Baser Amer, kung natatandaan ninyo, huli siya naglaro sa Blackwater. Nirelease siya ng Blackwater at mag-expire na kontrata sa December 31. Pero sa ngayon, mas kilala ito si Amer sa paglalaro dito sa Meralco Bolts, kung saan siya ang starting point guard nila doon sa maraming kampyonato kung saan naglaban ang Meralco at ang Ginebra. Palagi na lamang Ginebra ang nagkakampyon at eventually nga nakita natin itong isang guard ng Meralco, si Nards Pinto, pumirma sa Ginebra. So tignan natin kung ito si Baser Amer ganyan din ang gagawin. Si Amer ay dumaan sa maraming injuries kaya medyo nag-slow down yung kanyang karera. Pero kung sakasakali na ito ay maging healthy talaga, makikita natin ang malaki maiitulong nito dito sa Barangay Ginebra, lalo na pagdating dito sa point guard. Alam naman natin na si Stanley Pringle injury prone din at si Scottie Thompson kagagaling lamang sa injury. So kung sakasakali kailangan nila ng isa pang point guard, pwede ito si Baser Amer dahil bata pa naman ito at talaga namang dekalibre din na basketball player. Ang isa namang unrestricted free agent na pwedeng mapunta sa San Miguel Beer ay itong si Joseph Taha. Si Taha, katulad ni Baser Amer, ay huling naglaro dito sa Blackwater Bossing at nang mag-expire ang kontrata ay hindi na ni-renew. Sa tinanggal-tanggal ni Taha sa PBA, 2012 siya na draft. Halos lahat na yata ng team ay napaglaruan nito. Pero nanatili siya dito sa liga dahil siya ay isang masipag na player. Pwedeng center at ang laro nito, yung style niya ay parehas dito kay Rodney Brondial na nakita naman natin na very effective dito sa San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko itong si Taha ay pwede dyan, lalo na at yung isang backup center ng San Miguel, ito si Noy Baclao, ay merong injury kaya pala hindi rin nagagamit. Kung efficiency lang pag-uusapan, mas okay itong si Taha dahil meron siyang atake sa basket at very aggressive ito. So pwede siyang maging backup ni Junmar Fajardo pagbalik nito at si Tautua ay pwede rin bumalik dito sa power forward habang wala pa si Vic Manuel. Kung hindi rin lang magagamit ng SMB itong si Taha, pwede naman nila yung gamitin na trade asset kung sakasakali. Kaya sa tingin ko magiging okay kung kunin ng San Miguel itong si Joseph Taha bilang backup center o di kaya ay trade asset. Wala namang mawawala sa San Miguel Beer dahil ito ay unrestricted free agent. Hindi nila kailangang mamigay ng draft pick o ng kahit sino pa mang player at dahil maraming injuries ngayon sa SMB, pwede nilang magamit itong si Joseph Taha lalo na kapag sila ay nangangailangan ng rebounder o di kaya ay defensive player. Pwede rin itong gamitin na panggwardya doon sa mga matatangkad na import ng kalaban para hindi ma-foul trouble agad yung iba nilang beermen. Kaya sa tingin ko, magiging okay na kunin ang nabanggit na player kahit na short-term contract lamang dahil ito ay ilang beses na rin ang napatunayan ni Taha yung kanyang galing dito sa PBA. Nabalita na natin noong mga nakaraang araw na itong TNT Tropang Giga ay posible na mag-revamp at ang isa sa nakikita nating paraan dyan ay gamitin itong Blackwater Bossing. Siyempre hindi na ito bago dahil ang SMC ginagamit ang Northport at Terra Firma at ito namang itong MVP group ang ginagamit ay ang NLEX at Blackwater. So sa ngayon nakikita natin ang posibleng gawin nila ay kunin itong rookie ng Blackwater na si Christian David. So far medyo inconsistent pa ang laro ni David pero malaki ang magiging potential niyan dito sa TNT lalo na kung magiging karelyebo niyan ay o kapalitan ng pwesto ay itong si Calvin Oftana. Kasi nakita natin lately masyadong na nagdedepende dito kay Oftana ang TNT. So kung makukuha nila si David ay magiging malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup.
At of course, kung maidadagdag mo pa dyan si Brandon Ganuelas-Roser, malaking bagay din yan. At itong si Robert Bolick. So sa ngayon, masasabi natin na itong TNT Tropang Giga ay kahit titignan natin yung lineup nila ngayon, maraming injuries, maraming pinagdadaanan, pero marami silang pwedeng makuhang players dito sa Blackwater at NLEX para mapalakas yung kanilang lineup. Kung maitadagdag dyan ito si David, si Roser at si Bolick, sigurado masasabi natin 100% na championship contender na itong TNT Tropang Giga. Pero of course, para mangyari yan, kinakailangan na makakuha sila ng mga players na ipapalit naman doon sa nabanggit. At yan ay pwede naman dahil nakita natin ng Blackwater. Parang Northport at Terra Firma yan. Kahit sinong ibigay ay tatanggapin. Kaya sa ngayon, ang tabayanan na lang natin kung ano yung mga changes na mangyayari dito sa TNT. Ang maliwanag dyan, kahit makabalik pa to si RR Pugoy, ay magkakaroon ng pagbabago dito dahil sigurado ko ang management ayaw nang maulit yung nangyari dito kay Mikey Williams na nakita naman natin hanggang ngayon ay nagho-hold out at ayaw pa rin maglaro sa TNT. Ito nga bang Phoenix Fuel Masters ay matatawag na huling tsansa na nila ito para manalo ng kampiyonato o di kaya makapasok sa finals? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil kahit na tumahimik na yung issue ng di umano'y pag-alis ng Phoenix, sa katotohanan niyan ay hindi pa rin sigurado ang tinatawag na financial status ng nabanggit na koponan. At isa ito sa dahilan kung bakit yung maraming mga kumpanya na gustong sumali sa PBA ay ayaw ng magtayo ng sariling team. Ang gusto nila ay bibili na lamang dahil nakikinita na nila na baka itong Phoenix eventually mabenta katulad ng Alaska Aces. At mas madaling magtayo ng isang competitive na PBA team kung bibili ka kaysa yung mag-start ka mula sa wala. Kaya sa tingin ko iyan ang isang dahilan ngayon kung bakit yung mga bagong PBA teams ay ayaw pang sumali. Pagdating dito sa Phoenix, wala pang official statement pero natatandaan ko dati sinabi ng Phoenix na hindi raw sila ibebenta. Pero kung inyong maaalala, ganyan din ang in-issue na statement noon nitong Alaska Aces, deny na hindi raw ibebenta pero eventually nangyari nga. Sa ngayon kasi hindi pa natin matitiyak kung ito bang Phoenix ay mawawala sa liga o hindi. Ang alam lang natin, ang may-ari nito ay mayroong mga tinatawag na financial difficulties na hinaharap ngayon dahil nga marami itong mga tinatawag na utang. Yun ang ginamit niya para mapalaki yung kanyang negosyo. Siyempre, ang isa sa maapektuhan dyan ay yung Phoenix Fuel Masters dahil ito ay tinatawag na unnecessary expenses. Siyempre, kapag ikaw ay may utang sa negosyo mo, ang una mong gagawin ay magko-cost cutting para magamit yung pera pambayad sa utang. Kaya sa tingin ko, yan ngayon ang gagawin ng management ng Phoenix. Kaya tignan na lang natin kung ito ng Phoenix ay eventually mapalitan ng ibang PBA team dito ngayon. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Joseph Pineda, Brian Andres, kay RG Bueno at Dalina family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Jason Mendoza, Dexter Domer, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jonel Alagon at Celino Valles family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, pinabati din natin si Jordan at John Lady Marantad, Sid Maria, Edia Garcia, John Mark Cantos at ang iba pa nating mga taga-subaybay.